unang Domingo sa tuig, beginning of the year, nindot yun kay kini nga magsugod na usab. Munang uluhan or ang atong theme for this month is a fresh start with God tungod kay first month of the year. Mao kana ang mga panahon nga dako kayo kahimuan ang pagsugod, no, pag-start. Importante gid kay ni sa atong kinabuhi nga naagi panalangin kining fresh start nga magsugod na punta sa new chapter sa atong pagkinabuhi as individual and as a church. Mahinungdanon gid og matag usa nagalong gyud ining gitawag nato nga fruitful and productive year. Daghan gyud nagaampo, no, kanunay nga unta, no, naghampag mga seremonyas nga himuon tungod kay naga-desire gyud nga ang sunod tuig productive and fruitful, mabungahon o malipayon nga pagkinabuhi. Unang sa atong text, kini nga text mao gini ang paborito basta New Year. Kung ato yung tanahon, di na ginunta dapat mag-pray ta o fruitful New Year. Tungod kay giplano naman na sa Ginoo. Diha sa Jeremiah 29:11, ingon diha, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future." Iyan na nang gisaad, iyan na nang gi-design gyud ng atong kinabuhi nga mo prosper gyud. Dili na ta kinahanglan mangayo pa sa Ginoo ni kay iyan nang gi-set sa atong kinabuhi. Declares the Lord, no, plans to prosper, not to harm you. Sunod tuig prosperous gyud na. Dili gyud na purpose gyud nga i-harm. Naagi tay hope of future. Mao nang gisaad sa Ginoo. The same sa mga Israelites nga experience, isaad gyud sa Ginoo sa ilaha nga nothing will be able to stop you to reach the promised land. Diha sa Joshua 1:5. Gisaad na gyud na niya. Iyan na nang gisaad ang future sa mga Israelites nga you will reach promised land. Yuta nga gisaad nako sa inyo nga nindot kayo, abundansya kayo nga yuta. Unang pag-ingon nato nga abundant life, yan na gyud nang gisaad kanato sa 2005 nga productive and fruitful year. Ang ato lang understanding about fruitful life, dili usahay tugma sa yahang unsay gipasabot kanato. Ang fruitful life is to be what God wants us to be. Ang kasagaran gyud pag-ingog prosperous mo kuan dayon og kinabuhi nga daghang kayo kwarta. You will have all what you want. Kabot nimo unsay gusto nimo. Ingon diha sa John 10:10, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly." Yan ni si Kristo sa kalibutan, dili pareha sa kaaway si Satanas ang kawatan nga mo destroy o kill. Pero siya ni anhi aron makabaton kita og kinabuhi nga madagayaon, mabungahon, abundansya kinabuhi. Ang problem lang kay dili mao ang pag-understand anang abundant life. Wala nag-ingon diha ang verse nga ingon si Jesus, "I have come so that you may have everything you want." Wala nag-ingon diha because having everything you want is dangerous sa atong kinabuhi. Having everything you want, dili makahatag gyud kanato og tinuod nga kalipay og satisfaction. Dili makahatag kanato og tinuod na kalinaw. Abundant life, ang ipasabot ni Jesus nga kinabuhi nga naa diha kaniya. It means nga a quality of life, a higher level of life, abundant and productive. Unsa na nga kinabuhi? Christ-likeness. Nga mahisama kaniya. Pag mahisama gud ta kang Jesus, Christ-like, pareha sa iyang kinaiya, sulbad ang tanang problema sa kinabuhi. Naa ang tinuod na kalipay, tinuod na katagbawan tungod kay dato kita, rich in power. Mo na ingon pag abundant life, rich ka in power to overcome temptation, sin. Unsa diha ang kalisod sa kinabuhi, rich ka na. Richness in character, buhong ka sa kinaiya nga gikinahanglan sa pagkinabuhi. Mo na rich ka diha, rich in peace, rich in love, rich in forgiveness, rich in good works. That is abundant life nga gimin ni Jesus Christ. Dili ang daghang kaayog kwarta tanan nga gusto nimo tungod kay dili ka na tinuod nga prosperity. Ang tinuod nga prosperity sa kinabuhi ni Jesus nga ihatag kanato. Dili diha sa material tungod kay di gina makahatag tinuod nga happiness og satisfaction. If you have the character of Christ, ikaw ang pinakamalipayon nga tao sa tibuok kalibutan. Ikaw ang pinaka-prosperous nga tao. Dili ang material prosperity
tungod kay proven by Solomon dili gyud makahatag og tinuod nga kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Mo nang nini nga takna importante kaayo nga magsugod ta sa tuig nga fresh, nindot maginang fresh kay lami lihok. Bago gani kang ligo, kanang dili ka ganahan mo lihok sa tibok adlaw, dili ka fresh. Bago kang ligo, ganahan gyud ka. Mapuna sa atong kinabuhi, we are now in a new chapter sa atong pagkinabuhi as a believer and also as a church. Nindot gyud magsugod tungod kay ang fresh start dako kay kahimuan ining kalibutan. Og si Paul naka-understand gyud, kasabot gyud siya aning fresh start. Kay siya mismo naka-experience nga siya dautan kaayo pero gitagaag another chance gikan siya sa pangalan nga Saul unya na transform nahimong Paul og siya deserving nga kamatayon diha sa iyang pagpakasala pero gitagaag second chance ni Ginoong Hesukristo. Gi-embrace ni Paul ang opportunity nga gihatag kaniya ni Jesus Christ. Munang fresh start. Siya kasabot ana. Munang siya ang nagpen ni ini nga pulong Philippians 3:12-14. So tanaw na to unsa gyud ang gikinahanglan aron fresh start unsay mga angay buhaton. Una, kinahanglan niya ta ani mindful examination. Daghay mga butang nga atong i-examine sa atong kinabuhi. Naay goals nga atong kabuuton, naay tumong gyud no ang atong kinabuhi. Naay personal goal, personal nato, naapoy church goal. Kaya nga atong pagkinabuhi duha man, believer ta, individual, pero naapod tay responsibilidad diha sa church as member of the body of Christ. Mo nang ang ultimate goal gyud sa usa ka Kristohanon, personal is Christ likeness. Pareha kang Jesus Christ. Ingon diha sa Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. To the likeness of His Son. Pareha gyud kaniya. So it means nga kita mapareha kang Kristo kung unsa iyang hunahuna. To think that thing He thinks, hate the things He hates, and love the things He loves. Kung ana-ana sa itong kinabuhi, ang resulta gyud, mubunga gyud, ang produkto no sa itong kinabuhi, we work like Jesus Christ. Fruitful, mabungahon ang kinabuhi, ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Mo nang ang atong pagkinabuhi gyud nga fruitful, nagdepende gyud sa itong karakter. Kung naata sa kinaiya ni Kristo, the same gyapon. Bisag unsay mga problema sa kinabuhi, ang kalipay wala nag-agad sa unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Ang kalipay nag-agad kung unsay response nimo sa nang hitabo sa imong kinabuhi. Bisag pagtrahedya na, kung ang response nimo is Christ-like character, malipayon gyapon ka. Diha nag-agad ang kalipay, dili nag-agad sa mga circumstances sa atong kinabuhi. So nag-agad gyud tanan diha sa kinaiya. So diha gyud ang basis, no? Diha ang power sa atong pagkinabuhi tungod kay mao na ang greatest blessing og dili na siya mawala, lasting fruit sa atong kinabuhi. Mo na importante kayo to examine ourselves personal no sa atong pagkinabuhi, kumusta atong pagtubo diha sa atong kinaiya nga mopareha kang Ginoong Hesukristo. Mo nang nindot gyud i-examine kay kung dili ta mag-examine, dili ta kahibalo. Mo nang beginning of the year to start fresh is to examine our personal life. Kung nagka-progress ba ang atong character. Then also sa ato pong church goal, unsa gyud ang tumong sa church? What is the church? Church is the body of Christ. Siya ang instrumento nga diha mo reveal si Jesus Christ sa iyahang mga pagabuhaton. Kita ang mga kamot og tiil sa Ginoo nga mopadayag kung unsa gayud si Kristo. Unang ang goal sa church is to show and tell Christ. Ang goal gyud sa church is mao ni ang text, the great commandment, Mark 12:30-31, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. This is the great commandment ug mao gina ang goal sa church. Love, kita ang expression sa love sa Ginoo. Pinaagi ka nato makita ang iyahang love. Yun siya, people will know that you are my disciple if you love one another. Then usab diha makita sa Great Commission. Ingon diha sa Matthew 28:19-20, ang goal sa church mao ni, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
The Great Commission, kita ang tuyo gyud sa church is to bring people diha sa tiilan ni Kristo, transform them, mahimo silang mausab, not only telling them but teaching them, showing to them unsaon pagkinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo. Mao na gyud ang goal sa church. Ug mao kana ang atong goal. Mao nang ang atong vision, ibalik gyud nato na usab kini. Mao nang matagtuig ato gining ipadayag, imantala nining nga congregation nga our vision mao gini. Our vision is we see a Christ-centered church influencing the city, bringing people to Jesus Christ, transforming lives. Mao kana ang atong vision, mo na atong gilantaw sa unahan, mo na ang atong target, mo nang balik-balikon ginato na kay basig nawala na ta ni ana nga goal. Kay kana nga goal gikan gyud na sa Great Commandment o Great Commission. We are here to show the love of God, and we are here to preach the gospel and to teach, to make disciples na adiha tanan. Mo nang importante gyud kanato nga makahibalo kanunay sa atong goal. Kay basig pareha sa personal goal, kung wa ta kahibalo nga wa man day kumuasinso akong kinaiya ni Kristo, so naay diferensya ang atong kinabuhi. Mo nang dili ta kasinati og productive life sa sunod nga mga tuig kay wala man day ta mo progress. Mausab ka na kung wala ta mo progress sa atong goal sa church, dili po ta kasinati og productive, fruitful life nini nga tuig tungod kay naay failure ang atong pagtubo, pagprogress, layo ta sa goal, wala ta mo igo o na-divert ta sa tinuod nga goal. Unang kanunay ginato ni ibalik kanatong tanan nga makahibalo ta as unsa atong tumo nganong niata nini nga iglesia, nganong musimba man ta, nganong gusto man ta mo grow sa atong discipleship, nganong mohimo man tag mga ministries, nganong mo engage man ta sa mga buluhaton. This is the purpose, this is our vision. Kumusta ang atong pag-influence nini nga dapit nga gipiyal kanato sa Ginoo as atong mission field? Kumusta, nagdako ba, nag-grow ba? So kita niabot na tas malibago. So we pray, we always commit to reach the goal, to improve. Then, mindful sa atong examination, there is awareness for improvement. Dili lang kutob sa pag-examine, musunod gina ang awareness nga kinahanglan tag improvement. Paul had that awareness, kanang kinahanglan og improvement. Ingon siya diha sa verse 12, not that I have already obtained all this. Yun siya, bula pa na ako gid nakabutanan. Katong ihang areas to examine, personal goal, Christ-likeness, ni angkon kinasipol nga dili pa gid siya mature, bisag kung atong tanawon mature na siya Apostle Paul. Kulang pa gid siya, need for improvement sa iya pong church, pagkinabuhi as gipiyal sa mga buluhaton. Mission niya is to preach the gospel to the Gentiles. Kulang pa gid sa iya. So para kang Paul, kahibalo gid siya ana nga dili siya satisfied dinhi nga area nga kinahanglan dili ta kontento. Gikuman man ta sa Biblia nga be content of material things, pero kini ganing spiritual things dili dapat ta kontento. Kinahanglan gid ta mo irog, muuswag. This is divine dissatisfaction. Kinahanglan naata ni ana ug mao kanay maka-awaken sa atong fresh start. Dili ka fresh start kung dili ka realize nga kulang pa kaayo. Sama ra gyapon na nga dili ka start karon og dasig kaayo kung kahibaw ka nga matured na ka, Kung matured naman ko, di naman ko ang ngayan mo tubo. Si Paul gani ni angkon nga dili siya matured. Mo nang kung tanaw nato, kung kita gayud mo ingon nga I arrive spiritually, you will cease to grow in the Lord. Di gid ka mo tubo na. Tungod kay kana kumpiyansa na og contented, Contented people is in danger of becoming insensitive sa ilahang mga sala o blind sa ilang mga weaknesses. Ikaw kanina nag-assume nga matured na ka, lisod kayo na kay mahimo kang mabutahan sa imong mga weaknesses. Mo nang importante gid ka na nga masayod gid ta ni ana nga kulang pa gid ta. Mo nang the truly matured and godly are most sensitive awareness sa ilahang mga kasalanan and are the humblest before God because of it. Mo nang dissatisfaction. Dili ta angayan gyud masatisfied sa atong spiritual life. Kulang gyud, everyone, every church moingon gyud nga we are short of God's goal for our lives. Short gid tanan, personal and congregational. O nang awareness sa atong improvement. Tanan gid ta, walay excuse gid diha, kinahanglan og improvement. Then ikaduha, kinahanglan ni after awareness, dili na enough ang awareness kundi kinahanglan ta og diligence. Kana yung paghago, maximum effort. Tungod kay ang kinabuhi gid Kristohanon is laboring and striving. Ingon diya sa Colossians 1:21, and also a good fight of faith. Ingon diya sa 1 Timothy 6:12. Mo nang si Paul dinhi nagagamit og mga terms or
languages or statement nga nag-describe unsa kita maghago diha sa atong pagkinabuhi Kristohanon o sa iglesia. Nagamit siya ini nga word, press on. Ingon diha sa verse 12 sa sumpay atong, not I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Press on means kanang press maningkamot gibitaw og kanang suksok, irog or follow or run, murag naga-chase, nagagukod sa finishing line. Muna ingon ni Paul nga ako nagagukod yun sa unsay gitagana or gilay sa kuha sa Ginoo nga akong kabuton. I press on to the goal. Unang pag-ingog press on, kinahanglan gyud na nga paningkamot, dili gyud na nag-auhag nga relax lang. Nakarealize si Paul nga giluwas siya for a purpose. Wala siya giluwas nga dihara ka permanente, relax ka lang. Wala, giluwas siya for a purpose ug mao kana ang iyahang yung gipaningkamutan. Press on to that goal, unsay gitagana, unsay giset sa Ginoo nga purpose kaniya. Daghan mga tao, mga believer nga na-stuck diha sa ilang kaluwasan. Unang ginaingon nga let nothing satisfy you but satisfying Him. So press on to spiritual growth and church growth. Ikaduha nga statement diha is one thing I do. In siya, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Diya sa Philippians 3:13. One thing I do. Usa lamang gyud no ang iyahang buhaton. Paul is specialized in one thing of reaching the goal. Focus ang gitawag ana sa pagkabot sa dag-anan to be what God wants him to be. Focus kay si Paul one thing. Isa lang gyud iyang gitanaw murag sa tuwa magdagan sa lumba, finishing line ra gyud gitanaw. Concentration, no? Munang concentration defines our progress in Christian life, labi na sa iglesia. Munang it takes effort gyud sa pag-concentrate kay daghan kaayog mga distraction. Daghay Kristiyanon involved sa many things, pero ang secret ra diay is concentration. One thing I do. Munang concentration is the secret power. Tungod kay nini mga panahon na daghay distraction sa atong pagkinabuhi. Daghay mahimong diversion. Munang sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw sa atong personal, daghay mo divert kanato nga di ta ka-focus sa Christ likeness. Mahimo nang wala na ta sa katuyuan, no? Nalayo na gid ta. Daghan na mga purpose ang kinabuhi. Daghay mo ilog sa main purpose nga to be like Christ. Kay diha ka mahimong malipayon ug mabungahon. Atua daghan na mga lain, mga ambisyon didto na ug nahilayo na ta sa real purpose. Mo nang kinahanglan gyud og concentration, focus, dili ma-divert ang atong attention. The same sa pagkinabuhi nato sa iglesia, daghay mga butang gyud nga mo divert sa atong goal nga nalayo na dayta sa goal sa church. Og makita man nato ni sa unang iglesia, sa early church, mo nang naay pagbahin-bahin daghan na denomination, nanay protestant, nagprotest kay ang church nalayo na sa unang iglesia panahon nila ni Paul diha sa Acts. Importante gid kanato to remain focus diha sa first church kay mao mong ginaatong pattern. Balik ta diha kay daghay mga practices nga wala gi-practice sa New Testament church. Munang sa ato agyod balik gyud ta, a call to go back sa atong goal, go back sa atong model nga church, which is the true church, the New Testament church. Diha ginasutaon kung ang atong gina-practice ba karon naa dito sa ilang gina-practice, kay kung wala di gina siya biblical nga church, mahimo ra gid nang religion. So muna atong sutaon kay daghan ang mga church nga wala man nagi-practice sa early church, nganong naa man na ron sa mga kasimbahanan. Importante gid kayo to go back to the Bible sa atong mga practices. Kung sa bagyo ni atong gi-practice, biblical ba ni or ato ara ning desisyonan? Diha nahimo ra, gimugna ra sa mga kasabutan. Mo nang importante gyud is beware no sa mga distractions. Mo nang one thing I do, focus. Then also forgetting what is behind. Ingon diha sa second nga statement ni Paul sunod sa one thing I do is forgetting what is behind. Ang but pasabot ani is
to cease to be affected by the past, kanang dili ta apektado unsa katong nangagi. Ang runner muhinay kung siglingi-lingi, dili siya ka daog sa mulingi sa likod. Mapud na sa atong kinabuhi nga forgetting what is behind, it means bisag unsa ang naa sa likod pwede mahimong past success, no? Nagmadaogon ta kaniadto 2024 daghan tag ministries, daghan tag nahimo nga mga buluhaton nga nakita nato nga kinis kapalambo sa gingharian sa Ginoo. Usahay mahimo man tang kumpiyansa ana, magsalig na didto sa atong mga accomplishment. So mahimo na siyang dili powerful imong pag-move forward sa 2025 kay nagsalig naman ka. Ang tendency is mag-rest naman ka sa imong accomplishment. Unya dili pod maglingi sa mga past failures. Tinuod daghan tag kapakyasan, pero kung ato nang dalahon sa sunod tuig, mahimo siyang babag kay naatay kahadlok kabasig ma-fail na sad. Mo nang forgetting what is behind. Do not dwell in the past. We cannot change the past, but we can change the meaning of the past. Kung mausab ang atong kinabuhi sa sunod tuig, na change ang meaning sa past. Mo na importante kaayo. Learning from our past failures. Dili lang it means cease to be affected by these things, but also it means functioning in the present. Forgetting what is behind, it means karon ang importante. You have to function. Kalimti tong sa una, bisag success pa na or failure, kalimti na siya. We seize each day. Grab the opportunities nga murag di na siya mo balik. Kay what is important is now. Ang Ginoo dili interested sa imong past. He is interested sa present. Mo nang importante nga atong tanawon. The same sa lumba sa dagan. What is important is the present. What is important is unsa ka karon. Ingon po diha sa paglumba nga do not look at your opponent, do not look on how others are doing in the race. Mapun na sa tong pagkinabuhi kung naga-compare ta sa paggamit sa Ginoo sa imuha, or gwapo kayang gihatag sa Ginoo sa iya nga gift, dili ka magtan-aw diha. Ang importante ikaw kay dili na no ang gitan-aw sa Ginoo. Focus ka sa imong atensyon sa unsa ipabuhat sa Ginoo kanimo. Dili ka maglingi-lingi sa imong kauban sa pagdagan. Mo nang the power of a fresh start, ma-realize kung atong i-forget ang what is behind and press on to what God has called us to do. And last nga word, last nga phrase diya is training toward what is ahead. It means struggling to reach our potential. Straining is struggling. Mo nang importante gyud ang paghago diha sa atong pagkinabuhi sa sunod tuig. Si Paul dili siya kontento nga sipiat ko karon, magtarong na lang pud sunod. Ana ba murabag kanang okay ra sa iya nga stumble and fall and will do better tomorrow. Pero para kang Paul dili gid siya gusto nga musipiat. Fullest potential iyag yung gamiton unsay naa niya para makabot gyud ang iyahang goal. Mo na importante gyud ang paghago. Dili ka malumos tungod kay ikaw nahulog sa tubig. Nalumos ka kay dili ka mulangoy. Mo nay tan-awon. You are not out because you get knocked down. You are out because you don't get up. O nang kinahanglan yun og paghago. Straining towards the end also it means living with the end in mind. Pag ingon nga straining ahead, it means ang atong pagkinabuhi is naagid kanunay ang tumoy. Naa kanunay ang sa unahan. Naa kanunay diha sa goal. Mo nang dili ta mahagbong sa pagdagan, steady ta because we focus with the end in mind. Kita nagkakinabuhi nga naa kanunay ang end. Eternity in view all the time. Mo na importante kayo. So di ta dali ma-distract sa kalibutan tungod kay we focus our eyes on ahead. And lastly, ingon diha kinahanglan gyud og motivational expectation. Sa verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Expectation, o ang expectation motivational kaayo, kanang inspiring gyud o pagka-trigger gyud. Ingon diha expectation of the prize. Si Paul kay balo siya nga kung siya magmadaogon makabot ang goal, ma-enjoy niya ang reward diha sa Ginoo. Tungod kay iyag yung gi-acknowledge nga it is a high calling. Ingon diha, God has called me heavenward. King James Version is high calling. Maunang ang atong kinabuhi lisod because that is a high calling. Wala ta gitawag sa Ginoo nga tama-tama lang ba, kundi high calling. Muna expectation of the prize and expectation of a difficult path. We live by a higher calling. Maunang ang atong pagkinabuhi difficult yun kay we are in a high calling.
expected gina. We are traveling in a narrow road. Yung diha sa Bible sa Matthew 7:13-14 nga duha lang gyud ang dalan sa kinabuhi, ang sigpit ug ang hawan, lapad. Daghay naglakaw dinhi sa hawan ug lapad kay sayon kayo, pero gamay ra ang naglakaw dinhi sa sigpit ug lisod kay paingon ngadto sa kinabuhing madagayaon. Sa 2025 lisod gyud, difficult path because we are in a high calling. Expected yun na ang mga trials, ang mga challenges. Pero sa mga anak sa Ginoo, panalangin na tungod kay diha ta ma-reveal ang atong kinabuhi o ma-reshape ang atong kinabuhi sa mga kalisod. Mauno na ang power sa atong kinabuhi. Munang expectation of a difficult path, it needs faith. Kinahanglan gyud pagtuo. Kinahanglan gyud strong faith. It means avoid being confident in your flesh. Ang tendency man gud usahay magsalig nata sa atong kaugalingon, strength, abilities and experiences. Pagsalig nata sa atong mga experiences, mo nang delikado nga di nata mahimong muadto sa pagtuo kay naa natay pagsalig sa atong kaugalingon. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. So dili kita mo salig sa atong kaugalingon. Mo nang a fresh start begins with realizing that we have no confidence in our flesh. And also, we are dependent only on God. Mo nang paingog faith, dependent ra kita sa Ginoo. Dili ta magsalig. Kay magsalig ta sa atong kaugalingon, daghay problema. Naay mga worries, para kanato karon, daghan ta mga worries na. Basig wa na rabay budget ang DepEd, maundang ang duit. Remember nga we live by faith. Dili ta mabalaka unsay dangatan, dili nato na responsibilidad. Kita nagkinabuhi diha sa pagtuo ng Ginoong Hesukristo. Sa bisag unsang pamaagi siya magapadayag sa iyang gahom ngani kanato. Kita ra gayud nagsalig diha kaniya. Ingon diha sa Deuteronomy 11:10-12, mo ni ingon niya sa mga Israelites, the land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to the end. Muna importante sa atong pagkinabuhi. The eyes of the Lord, no, bisag mountains pa na ang dangatan nato sa unahan. The eyes of the Lord continually on it from beginning gikan January hantod sa December. And that is a life of faith. Daghan kayo opportunity sa atong kinabuhi nga na-experience nato because we live in faith. Munang delikado gyud og magsalig nata sa atong resources, nagdako atong income, daghan tag mga abilidad, delikado. We must rely confident diha lang gyud kaniya sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Remember, ini nga mga pulong, I can do everything through Him who gives us strength. Philippians 4:13. You can do everything. That is His promise. Then also, my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. My God will meet. Na-experience agad na sa church, panahon pandemic, God nagamit sa atong pagkinahanglan. Kay bulungan gyud na bisag unsa nga pamaagi. Mo nang we live by faith, kita makinabuhi gyud nga nagasalig diha kaniya. Mo nang nining atuig, God wants to do something new sa atong pagkinabuhi individual and also sa church. A new beginning. Siya magkapamuhat og mga bag-ong butang sa atong kinabuhi. Ang ato alang willing ba ta to see God works in new ways? Ato alang gayud pag-submit. Ang kausaban is always uncomfortable, pero sa sinugdanan lang yun na. Like as we change our daghan tag resolution karon, di na ko mo ingani, no? Mga vices, di na ko mo ingani. Naka-determination, it's hard, mero lang na. Pero kung musubmit ka sa Ginoo, like pruning, mulabong ang atong kinabuhi. Mo nang invitation sa matag usa kanato, assured na ang 2025. Ang atoa lang yun ang atong response. Pagkinabuhi diha sa pagtuo nga na kaniya. And embrace changes o make effort to achieve that goal, Christ-likeness, and follow the Great Commandment and the Great Commission. And we are assured of a productive, fruitful life. Sa mga wala pa kasi natin ang Ginoong Hesukristo, dili kita ka-experiensya og mabungahon og malipayon nga kinabuhi. Tungod kay diha ra gyud mag-una kung naa si Kristo sa imong kinabuhi. Kung wala pa si Kristo sa atong kinabuhi, receive Him now and you will experience a productive, real, true, productive, and fruitful life. Na ang tinod na kalipay,
na ang tinuod nga satisfaction and fulfillment. Magampo ta?